Narito ang isang batang babae, isinilang sa isang maralitang lugar sa Cali, Colombia, kung saan ang mga putok ng baril mula sa mga gang ay tila isang oyaye. Ang pangalan niya ay Luciana, isang dalaga na mula pagkabata ay namuhay sa ilalim ng anino at takot ng mga drug gang. Kasama ang kanyang mga magulang, nagtitinda siya ng prutas sa palengke, bagamat hindi marangya ang buhay, namuhay sila ng may dangal. Ngunit isang araw, isang kahindik-hindik na pangyayari ang sumalubong kay Luciana. Nasaksihan niya ang pagbaril sa kanyang kaibigan ng isang miyembro ng gang dahil lamang sa halagang katumbas ng 200,000 Colombian pesos. Mula noon, nagtanim ng galit si Luciana sa mga gang at naging target ng pananakot ang kanyang pamilya. Isang araw, nagtungo ang kanyang ama sa kampo ng mga gang upang makipag-ayos, ngunit hindi na siya kailanman bumalik. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, nagpatuloy si Luciana sa buhay. Nang siya'y maging isang ganap na dalaga, nagtrabaho siya sa isang bar sa syudad. At isang araw ng tag-init, isang lalaking Pilipino ang dumating sa mapanganib na lugar na iyon. Si Miguel, na gustong matuto ng salsa, ay tiningnan ni Luciana at isang mapangahas na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gagamitin ko ang lalaking ito para makalikom ng pera at makaalis sa impyernong ito. Ngunit ang kanilang pagkikita na nagsimula sa isang kasinungalingan ay nagbago ng direksyon. Habang sila'y magkasamang sumasayaw at mas nakikilala ang isa't isa, nagsimulang makonsensya si Luciana sa kanyang panloloko kay Miguel. Sa huli, ipinagtapat niya ang lahat. Ang sinabi ni Miguel bilang tugon ay ikinagulat niya. Isang alok na hindi niya inaasahan. Sumama ka sa akin sa Pilipinas, kaya't hawak ang kanyang kauna-unahang pasaporte, sumakay si Luciana sa eroplano at unang tinapakan ang lupa ng Pilipinas. At doon, ang kanyang nasaksihan ay isang mundong walang putok ng baril, mga batang masayang naglalakad, at mga taong iniiwan ang kanilang mga wallet sa mesa nang walang anumang pag-aalala. Ang bida ng ating kwento ngayon, si Luciana, ay masayang namumuhay kasama si Miguel bilang bagong kasal. May isang bagay siyang sinabi habang lumuluha pagdating niya sa Pilipinas. Miguel, parang naadik na ako sa kaligtasan at kabaitan ng mga tao dito sa Pilipinas. Mas malala pa ito sa droga. Hinding-hindi ko na ito matitigilan. Ano nga ba ang mga pinagdaanan ni Luciana? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-set ng notification, at membership ay malaking tulong para sa akin. Ako ay isinilang sa isang maralitang lugar sa Cali, Colombia. Ang pinakamatagal na alaala sa aking isipan ay ang likod ng aking mga magulang na gumigising ng alas 4 ng umaga. Hinihila ng aking ama ang isang lumang kariton habang buhat-buhat naman ng aking ina ang isang malaking basket papunta sa palengke. Ganoon ang aking lolo't lola at ganoon din ang aking ama't ina. Mula pagkabata, sumasama na rin ako sa kanila sa palengke. Sa tingin ko, nagsimula ako noong 5 taong gulang pa lang ako. Gamit ang maliliit kong kamay, nagbubuhat ako ng saging at nakangiting nag-aalok ng prutas sa mga mamimili. Ang Cali ay isang magandang lungsod. Tinagurian itong capital of salsa. Puno ng maaraw na panahon at mga gusaling may maliliwanag na kulay. Ngunit iba ang lugar na tinitirhan ko. Ito ang madilim na bahagi ng Cali. Sa gabi, maririnig ang mga putok ng baril at sa umaga, mga iyak. Sa lugar na ito na pinamumunuan ng mga drug gang, napakahirap mamuhay ng normal. Mula pagkabata, akala ko'y normal na ang lahat ng iyon. Ang marinig ang putok ng baril sa gabi, ang makakita ng mga taong duguan at nakahandusay sa kalsada, at ang araw-araw na tunog ng sirena ng pulis. Mula pagkabata, isa-isang naligaw ng landas ang aking mga kaibigan. Nagsimula ito noong elementarya. 10 taong gulang na mga bata ay nagsimulang maging utusan ng mga gang. Sabi nila, malaki raw ang bayad. At totoo nga, ang mga kaibigan kong nagtatrabaho para sa gang ay mas magaganda ang suot at mas masasarap ang kinakain kaysa sa amin. Mayroon silang mga bagong sapatos at cellphone. Para sa mga batang mahihirap na tulad namin, iyon ay isang malaking tukso. Ngunit palaging sinasabi sa akin ng aking mga magulang na huwag akong magpapadala sa tukso. Lalo na ang aking ina, mahigpit niyang hinahawakan ang aking kamay at sinasabing, Luciana, mahirap man tayo, kailangan nating mamuhay ng marangal.
Ang pera ng gang ay nabahira ng dugo. Sa sandaling hawakan mo iyan, para ka na ring nakipagkasundo sa demonyo. Nanginginig ang boses ng aking ina, ngunit matatag. Itinanim ko sa aking puso ang mga salitang iyon. Sinabi rin sa akin ng aking ama, Luciana, mahirap tayo, ngunit malaya. Ngunit sa sandaling masangkot ka sa gang, magiging alipin ka nila. Huwag na huwag kang mamumuhay ng ganyan. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang at namuhay ng masipag. Pagkatapos ng klase, tumatakbo ako sa palengke para tulungan sila, nakangiting nag-aalok ng prutas sa mga mamimili. Minsan, may mga customer na nagagalit kapag tumatawad at mayroon ding mga tumatakbo ng hindi nagbabayad. Ngunit hindi ako sumuko. Araw-araw, pinagpapawisan ako sa pagtitinda ng prutas, nabubuhay sa kung anuman ang kinikita sa isang araw. Hindi man marangya, namuhay ako ng may kasipagan. Ngunit noong unang taon ko sa high school, isang kahindik-hindik na pangyayari ang tuluyang nagpabago sa aking buhay. Ito ay nangyari sa aking matalik na kaibigan, si Maria. Si Maria ay kasama kong lumaki. Magkapitbahay kami at magkaklase. Ang pamilya ni Maria ay kasing hirap din namin o baka mas mahirap pa. Ang kanyang ama ay may sakit at hindi makapagtrabaho at ang kanyang ina ang mag-isang bumubuhay sa kanilang pamilya. Tatlo ang nakababatang kapatid ni Maria. Isang araw, sinabi sa akin ni Maria, Luciana, kailangan kong kumita ng pera. Wala na kaming pambili ng bigas para bukas. Inaya ko siyang magtrabaho sa palengke, ngunit umiling siya. Masyadong maliit ang kita sa palengke. Kailangan ko ng mas malaki. Makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang maging utusan ng gang. Pinigilan ko siya. Araw-araw ko siyang pinipigilan. Maria, huwag mong gawin iyan. Mapanganib. Baka mapahamak ka. Ngunit iwinaksi niya ang aking kamay at sinabing, Luciana, hindi mo naiintindihan. Sa inyo, nagtatrabaho pa ang tatay mo. Sa amin, wala talaga. Kailangan kong gawin ito. Sa simula, simpleng utos lang ang ginagawa ni Maria. Paghahatid ng mensahe o pagdadala ng mga bagay. At binigyan siya ng gang ng malaking pera. Ginamit iyon ni Maria para pakainin ang kanyang pamilya. Nakabili siya ng tinapay para sa kanyang mga kapatid at gamot para sa kanyang ina. Habang tinitingnan ko si Maria, halo-halong emosyon ang aking naramdaman. Nag-aalala ako para sa kanya, ngunit sa isang banda, naiintindihan ko rin ang kanyang desisyon. Makalipas ang 2 buwan, inatasan si Maria na magdala ng pera ng gang. Mas mapanganib, pero mas malaki ang bayad. Isang araw, binigyan si Maria ng isang bag na puno ng pera para dalhin sa ibang lugar. Ang halaga sa loob ay humigit kumulang 200,000 Colombian pesos. Para sa aming mga mahihirap, malaking halaga na iyon, ngunit para sa gang, barya lang iyon. Ngunit nagkamali si Maria ng araw na iyon. Binuksan niya ang bag at kumuha ng kaunti para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Narinig kong may sakit daw ang kapatid niya at kailangan ng gamot. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita kami ni Maria sa harap ng eskwelahan. Namumutla siyang lumapit sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay at puno ng takot ang kanyang mga mata. Luciana, malaking problema ito. Nalaman ng gang. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Maria, isumbong mo sa pulis. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit umiling siya. Lumuluha. Kampi rin ng gang ang mga pulis. Kalahati ng mga pulis dito ay tumatanggap ng pera mula sa kanila. Walang mangyayari kung isusumbong ko. Mas lalo lang akong mapapahamak. Niyakap ko si Maria. Sinabi kong hahanap kami ng paraan, ngunit tila sumuko na siya. Luciana, huwag kang tutulad sa akin, ipangako mo. At pakibantayan mo ang mga kapatid ko. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Maria, anong sinasabi mo? Saan ka pupunta? Hindi siya sumagot at niyakap lang ako. Iyon na pala ang huli. Nang gabing iyon, nakarinig ako ng putok ng baril. Karaniwang tunog lang iyon, pero kakaiba ang aking kaba. Bumibilis ang tibok ng puso ko at hirap akong huminga. May masamang kutob ako. Kinabukasan, pagdating ko sa eskwelahan, bakante ang upuan ni Maria. Walang sinabi ang aming guro. Nakayuko lang siya, at pagsapit ng hapon, kumalat ang balita.
Si Maria ay binaril at napatay sa harap ng kanilang bahay dahil lamang sa 200,000 pesos. Nang marinig ko iyon, napaupo ako. Hindi ako makapaniwala. Si Maria na kahapon lang ay buhay, na humawak sa kamay ko at umiyak, ay wala na. Tumatakbo akong pumunta sa bahay nila. Nakaupo sa sahig ang ina ni Maria at humahagulgol, habang ang kanyang mga maliliit na kapatid ay nakaupo sa tabi niya, walang kamalay-malay sa nangyayari. Umiyak ako habang pinagmamasdan ang eksenang iyon. Galit at lungkot ang sabay na bumalot sa akin. Mula noon, nagtanim ako ng malaking galit sa mga gang. Kapag kausap ko ang aking mga kaibigan, sinisiraan ko ang mga gang at sinasabi kung gaano sila kasama. Walang kasalanan si Maria. Gusto lang niyang buhayin ang kanyang pamilya. Kinamuhian ko ang gang na pumatay sa isang 11 taong gulang na babae dahil sa maliit na halaga. Sa eskwelahan at sa palengke, ipinagsisigawan ko ang aking galit sa kanila. Pinag-iingat ako ng aking mga magulang. Isang gabi, pumasok si Itay sa aking kwarto. Luciana, huwag mong sasabihin ang mga ganyang bagay sa labas. Mapapahamak ang ating pamilya. Hinawakan din ni Inay ang aking kamay. Luciana, nakakalungkot ang nangyari kay Maria, pero hindi natin kayang labanan ang gang. Kailangan lang nating mamuhay ng tahimik. Ngunit galit na galit ako. Bakit kailangan nating manahimik? Bakit sila ang malayang nagsasalita habang tayo ay nagtatago? Patay na si Maria, pero walang napaparusahan. Ngunit hindi nagtagal ang galit ko. Agad kong nalaman kung gaano kapanganib ang aking ginagawa. Isa sa mga kaibigan kong pinagkakatiwalaan ay girlfriend pala ng isang miyembro ng gang. Sofia ang pangalan niya. Kaibigan ko rin si Sofia at sa kanya ko rin sinabi ang aking saloobin tungkol sa gang. Tumango-tango si Sofia na tila sumasang-ayon. Ngunit ang lahat ng sinabi ko ay isinumbong niya sa gang. Ang kanyang boyfriend ay isang mid-level boss sa gang. Makalipas ang ilang araw, may mga hindi kilalang lalaki na lumitaw sa harap ng aming bahay. At walang sabi-sabing, sinipa nila ang aming paninda. Daan-daang prutas ang gumulong sa lupa at ang pinaghirapan ng aking mga magulang sa loob ng ilang araw ay nasira sa isang iglap. Nang akmang magrereklamo ang aking ama, itinulak ng isa sa kanila ang kanyang dibdib at nagbanta. Kung hindi ka mag-iingat sa pananalita mo, sa susunod, ang anak mo naman ang gagulong sa lupa na parang prutas. Tulad ni Maria, nang marinig ko iyon, nanigas ang buong katawan ko. Hinarangan ako ni Inay at nagmakaawa sa mga lalaki. Parang awa nyo na, hayaan nyo na ang anak namin. Kasalanan namin. Tumawa lang ang mga lalaki at umalis. Nang gabing iyon, tahimik naming pinulot ang mga prutas sa sahig. Karamihan ay sira na at hindi na maibebenta. Mula noon, lalong humirap ang aming buhay. Kahit nagtitinda kami sa palengke, dadaan ang mga miyembro ng gang at magnanakaw ng prutas o sadyaing yugyugin ang aming pwesto. Nagsimula na ring iwasan kami ng mga customer. Kumalat ang chismis na huwag makipagtransaksyon sa pamilyang may kaugnayan sa gang. Bumagsak sa kalahati ang aming kita at may mga araw na kahit 1,000 ay hindi namin kinikita. Naging mahirap na kahit ang kumain ng isang beses sa isang araw. Huminto ako sa pag-aaral para tumulong sa palengke. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang magkaroon ng krisis sa ekonomiya ang buong Colombia. Tumaas ang unemployment rate at lumaki ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang mga mahihirap ay lalong naghirap at ang mayayaman ay lalong yumaman. Halos lahat ng mga kaibigan ko sa paligid ay nagtatrabaho na para sa gang. Tila iyon na lang ang natatanging pagpipilian, ngunit kinamumuhian ko pa rin ang mga gang. Palaging sumasagi sa isip ko ang mukha ni Maria. Isang gabi, sinabi sa akin ni Itay, Luciana, pupuntahan ko ang gang para makipag-ayos. Sasabihin kong nagkamali tayo at patatawarin nila tayo. Nagulat ako at pinigilan siya. Itay, mapanganib. Huwag po kayong pumunta. Hindi sila marunong magpatawad. Ngunit tila buo na ang desisyon niya. Hindi na tayo maaaring mamuhay ng ganito. Mamamatay tayong lahat sa gutom. Ako na ang pupunta, kahit lumuhod pa ako,
para lang mabuhay kayo ng ligtas. Pinigilan din siya ni inay, ngunit matigas ang kanyang pasya. Nang gabing iyon, umalis si itay. Sinubukan ko siyang sundan, ngunit pinigilan ako ni inay. Luciana, ginagawa ito ng tatay mo para protektahan tayo. Kung susunod tayo, lalo lang siyang mahihirapan. Magdamag kaming nagdasal ni inay na sana'y bumalik si itay ng ligtas, ngunit hindi na siya bumalik. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, at sa mga sumunod na linggo, hindi na kailanman bumalik si itay. Nag-report kami sa pulis, ngunit walang nangyari. Sinabi nilang walang bakas at hindi nila sineryoso ang investigasyon. Hindi namin alam kung nasaan si itay o kung buhay pa ba siya. Gabi-gabi umiiyak si inay, habang ako'y nagtitiis at nagpapakatatag. Kailangang mabuhay. Nang mawala si itay, ako na ang mag-isang nag-asikaso sa palengke. Hindi madali para sa isang 18 taong gulang na dalaga na mag-isang magtinda ng prutas. Ako ang nagbubuhat ng mabibigat na kahon, nag-aayos ng pwesto, at nakikipag-usap sa mga customer. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng malawakang operasyon laban sa mga gang. Pumasok ang militar at pulis sa aming lugar at inaresto ang mga miyembro ng gang. Pansamantalang naging payapa. Nabawasan ang putukan at medyo naging ligtas ang mga kalsada. Umasa ako na magbabago na ang lahat, ngunit hindi nagtagal, isang bagong grupo ang nabuo. Pinalitan ng bagong gang ang nawalang grupo at bumalik sa dati ang sitwasyon o baka mas lumala pa. Ang bagong gang ay mas marahas para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Habang nauulit ang ganitong siklo, naisip ko, hinding-hindi ako magkakaroon ng maayos na buhay dito. Kailangan kong umalis balang araw. Ngunit saan ako pupunta nang walang pera o kakilala? Wala akong pambayad para sa pasaporte at hindi ako marunong ng ibang wika. Palagi kong gustong umalis sa Cali, pero wala akong mahanap na paraan, kaya nanatili akong bilanggo dito. Walang pag-asa, walang kinabukasan. Nang ako'y maging isang ganap na dalaga, hindi na sapat ang kita sa palengke. Mag-isang nagtitinda si inay, ngunit kulang na kulang ang aming kita. Isang kahig, isang tuka, at may mga araw na wala talaga. Muntik na kaming mapalayas dahil hindi makabayad ng upa. Kailangan kong humanap ng mas magandang trabaho. Sa tulong ng isang kaibigan, nakapasok ako sa isang bar sa syudad. Sa umaga, isa itong ordinaryong pub, ngunit pagsapit ng gabi, nagiging lugar ito para sa salsa dancing. Sikat ang Cali bilang capital of salsa, at maraming tao, turista man o lokal, ang pumupunta para matuto o mag-practice. Nagtatrabaho ako doon bilang tagasilbi ng alak at tagagawa ng simpleng pulutan. May mga tip din. At kumikita ako ng halos 22,000 pesos sa isang buwan. Para sa isang taong lumaki sa Cali, malaking pera na iyon. Ngunit hindi rin iyon isang ganap na ligtas na lugar. Madalas pumunta ang mga lokal na miyembro ng gang at minsan ay nagkakaroon ng gulo. May mga nag-aaway na customer at mga lasing na nanggugulo. Bigyan mo lang ng alak at umalis ka kaagad. Tumango ako at nag-ingat. Kung magkakaproblema ako dito, mapapalayas na naman ako. Ilang buwan na akong nagtatrabaho sa bar. Isang araw ng tag-init. Laging mainit sa Cali, pero mas mainit ng araw na iyon. Tanghali, kaya't kaunti lang ang customer at naguhugas ako ng mga baso sa counter. Pinagpapawisan ako sa bar na walang aircon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Nag-angat ako ng tingin at nagulat. Isang Asyano. Bihirang makakita ng Asyano sa Cali. Sikat ang Cali sa Colombia bilang isang mapanganib na lugar. Kahit sa mga travel guide, may babala na huwag mag-isang maglakad. May mga turistang puti na pumupunta para matuto ng salsa, pero halos hindi ako nakakakita ng Asyano. Lalo na sa bar kung saan ako nagtatrabaho, na isang mapanganib na lugar na alam lang ng mga lokal, hindi ng mga turista. Ngunit ang lalaking ito ay mag-isang pumunta dito. Mukhang nasa 25 hanggang 28 taong gulang ang lalaki. Katamtaman ang tangkad, nakasuot ng malinis na t-shirt at maong. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha at may dala siyang maliit na backpack. Tumingin siya sa paligid at lumapit sa akin. Nilapitan ko siya. Anong maitutulong ko sa inyo?
Sa pinaghalong Ingles at Espanyol, sinabi niya, "Gusto kong matuto ng salsa. May nagtuturo ba dito?" Umiling ako. Hindi po ito isang dance studio. Ang mga salsa studio ay nasa sentro ng syudad. Mukhang nadismaya ang lalaki. At sinabi ulit, "Gusto kong matuto sa isang lokal na lugar na tulad nito, hindi sa mataong lugar. Gusto kong matutunan ang tunay na salsa. Pakiramdam ko, hindi ko matututunan ang tunay na salsa sa mga studio para sa mga turista." Tiningnan ko ang lalaki. May sinseridad sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Siguradong may pera ang lalaking ito. Mag-isang naglakbay hanggang Colombia, ibig sabihin may kaya siya. At mag-isang pumunta sa mapanganib na lugar na ito, ibig sabihin, malaki talaga ang kanyang passion sa salsa. Ang taong may malaking passion ay handang magbayad ng malaki. Nag-alinlangan ako sandali bago magsalita. "Pwede kitang turuan." Nagningning ang kanyang mga mata. "Talaga? Professional ka bang instructor?" Nagsinungaling ako. "Oo. Bata pa lang ako, sumasayaw na ako ng salsa at nagtanghal na sa iba't ibang lugar. Isa akong profesional na mananayaw. Natuto lang ako sa panonood sa mga customer sa bar. Pero alam ko ang mga basic steps at ritmo at ilang beses na rin akong sumayaw sa entablado. Pumalakpak ang mga customer at binigyan ako ng mas malaking tip." Tuwang-tuwang nagtanong ang lalaki, "Magkano ang kailangan kong ibayad?" Inisip ko ang lokal na presyo. Karaniwan, ang isang oras na salsa lesson ay nagkakahalaga ng 500 hanggang 1,000 pesos. Ngunit lakas loob kong sinabi, 5,000 pesos bawat sesyon. Halos 10 beses ang halaga nito sa lokal na presyo. Kinabahan ako. Hindi kaya masyadong mahal? Paano kung tumanggi siya? Ngunit nag-isip sandali ang lalaki at tumango. "Medyo mahal, pero gusto kong matuto ng maayos. 3 linggo akong mananatili sa Cali. Pwede ba tayong magkaroon ng klase 3 beses sa isang linggo?" Sa isip ko, napasigaw ako sa tuwa. 3 linggo, 3 beses sa isang linggo, 9 na sesyon iyon. Makakakuha ako ng 45,000 pesos. Sa perang iyon, mabubuhay kami ni inay ng 3 buwan nang walang alalahanin. Makakabayad kami ng upa at makakabili ng gamot ni inay. Ngunit sa labas, nagkunwari akong kalmado at sinabing, "Oo, pwede." Ganoon kami nagkasundo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. "Ako si Miguel. Galing ako sa Pilipinas." Sinabi ko rin ang pangalan ko. "Ako si Luciana." Ikinagagalak kitang makilala. Nakipagkamay si Miguel at hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit at matatag ang kanyang kamay. Naisip ko, mukhang mapagkakatiwalaan ang taong ito. Nag-abot si Miguel ng 15,000 pesos para sa unang 3 sesyon. Nang tanggapin ko ang pera, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa perang ito, mabubuhay kami ni inay ng 1 buwan. Nagsinungaling ako sa manager. "May customer na gustong matuto ng salsa, tuturuan ko lang po. Mga 500 pesos lang ang bayad, ibibigay ko po lahat sa inyo." Pumayag ang manager. Wala siyang pakialam kung magturo man ako o hindi, basta't may pera siya. Kinabukasan, nagsimula ang aming klase. Tinuruan ko si Miguel ng mga basic steps. Ang pundasyon ng salsa ay ang pag-indak ng katawan, paggalaw ng balakang, balikat, at paa ayon sa musika. Noong una, hirap si Miguel. Ang mga Asyano ay hindi sanay sa Latin music, kaya't mahirap para sa kanila ang sumabay sa ritmo. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Tumatagaktak ang pawis niya habang nakangiting sumasayaw. Makalipas ang ilang araw, tinuruan ko siya ng bachata. Ang bachata ay isang sayaw na mas magkadikit kaysa sa salsa. Halos magkadikit ang mga katawan at kailangang maramdaman ang hininga ng isa't isa. Noong una, nataranta si Miguel. Namula ang kanyang mukha at hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. "Huwag kang mahiya." Ngunit mabilis siyang naka-adjust at sumunod. Habang sumasayaw kami, isang kakaibang damdamin ang aking naramdaman. Ang mga lalaki sa Cali, kapag nagtuturo ng sayaw,
ay madalas manghipo o magbiro ng malaswa. Ngunit iba si Miguel. Nirerespeto niya ako bilang isang tao at laging nagpapaalam. Kahit sa paglalagay ng kamay sa aking baywang, nagtatanong siya kung okay lang at lumalayo kapag nararamdaman niyang masyado na kaming magkalapit. Makalipas ang isang linggo, nag-alok si Miguel. Luciana, maraming salamat sa pagtuturo mo. Kung wala kang gagawin, pwede ba tayong mag-dinner? Nabigla ako sa hindi inaasahang alok, ngunit pumayag din agad. Sige, kailan? Ngumiti si Miguel. Sa makalawa, gabi, magpapareserve ako sa isang magandang restaurant. Tumango ako. Sige, aasahan ko yan. Kinikilig ako habang papalapit ang aming unang dinner. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa. Inisip kong pasasalamat lang niya iyon. Ngunit hindi ko alam kung bakit, kinakabahan ako. Hinalungkat ko ang aking aparador at kinuha ang pinakamalinis kong bestida. Kinuha ko ito, pinagpaga ng alikabok at pinlansya. Tumingin ako sa salamin at isinuot ito. Bagay naman pala sa akin. Nang gabing iyon, pumunta ako sa aming tagpuan. Nasa labas na ng restaurant si Miguel. Nang makita niya ako, ngumiti siya at kumaway. Luciana, dito. Lumapit ako sa kanya. Iba rin ang ayos ni Miguel. Nakasuot siya ng puting polo at itim na pantalon at maayos ang kanyang buhok. Dinala ako ni Miguel sa isang magandang restaurant sa syudad, isa sa mga mamahaling lugar sa Cali. Kailanman ay hindi pa ako nakapunta sa ganitong lugar. Mahina ang ilaw sa loob, may tumutugtog na classical music, puting mantel sa mga mesa at mga kandila. Akala ko sa pelikula lang may ganito. Inihain ang aming hapunan na may kasamang alak at kinakabahang hinawakan ko ang aking kubyertos. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Sinabi sa akin ni Miguel, Luciana, kumain ka lang ng komportable. Inihanda ko ito para magpasalamat sa iyo. Tumango ako at nagsimulang kumain. Napakasarap ng pagkain. Ito na yata ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Habang dumadaloy ang alak sa aking lalamunan, unti-unti akong kumalma. Nagtanong si Miguel ng kung ano-ano. Kailan ka pa nagsimulang sumayaw ng salsa? At oo, buong buhay ko, dito ako sa Cali. Maraming gustong malaman si Miguel tungkol sa Cali, ang kultura, mga tao, at ang salsa. Habang sumasagot ako, lalo akong naging interesado sa kanya. Kaya nagtanong din ako, Miguel, bakit ka mag-isang pumunta dito sa Cali? Anong trabaho mo sa Pilipinas? Ibinaba niya ang kanyang baso ng alak at nagsalita. Isa akong ordinaryong empleyado sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako bilang programmer sa isang IT company. Pero isang araw, naisip ko, ano na bang nagawa ko sa buhay ko? Nagpatuloy si Miguel. Nakakasawa na ang paulit-ulit na buhay. Trabaho, uwi, tulog, pasok ulit. Pakiramdam ko, mauubos ang buhay ko sa kakatitig sa computer screen. Kaya gusto kong sumubok ng bago. Isang bagay na may passion. Tumango ako at nakinig. Nagpatuloy siya. Ang salsa ay matagal ko nang gustong matutunan. Malaya at puno ng passion. Kaya't naglakas loob akong mag-isang maglakbay. Kahit pinigilan ako ng lahat. Habang nakikinig ako sa kwento ni Miguel, naiinggit ako. Ngunit si Miguel, sa sarili niyang kagustuhan, ay nakarating dito. Nainggit ako at sa isang banda, hinahangaan ko siya. Sinabi ko sa kanya, matapang ka, Miguel. Ako, hinding-hindi ko kayang mag-isang maglakbay sa ibang bansa. Ngumiti si Miguel at sumagot, ikaw din, Luciana, matapang ka. Sa kabila ng hirap ng buhay dito, nananatili kang matatag. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok si Miguel. Luciana, punta tayo sa isang salsa club. Gusto kong sumayaw ng totoo ngayong gabi. Ngumiti ako at sumagot. Sige, may alam akong magandang lugar. Dinala ko si Miguel sa isang salsa club na puntahan ng mga lokal. Iba ito sa mga magagarang club para sa mga turista. Maliit at masikip.
Ngunit dito nagtitipon ang mga tunay na mahilig sa salsa, maliit ang entablado at simple lang ang mga ilaw. Ngunit ang musika ang pinakamaganda. Isang live band ang tumutugtog at ang mga tao ay sumasayaw ng may passion. Nagsimula ang musika at hinawakan ko ang kamay ni Miguel. Sige, ipakita mo sa akin ang mga itinuro ko. Kahit hirap, sinubukan niyang sumunod. Sumasayaw siya ayon sa aking paggabay. Habang sumasayaw kami, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Bumibilis ang tibok ng puso ko at nagiinit ang aking mukha. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak, sa paligid, o kay Miguel. Nang matapos ang isang kanta, magkalapit kami. Nakatingin siya sa akin at nakatingin din ako sa kanya. Tila nawala ang ingay sa club. Para bang kami lang dalawa ang nandoon. At sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit ang kanyang mukha sa akin. Hindi ako umiwas. Ako rin ay lumapit sa kanya. Sa isang hindi inaasahang sandali, sa isang hindi inaasahang tao. Pagkatapos ng halik, tiningnan ko si Miguel. Tinitingnan din niya ako. Walang salita, ngunit nagkaintindihan kami. Na ang sandaling iyon ay hindi isang aksidente. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tara na. Sa hotel mo. Tumango si Miguel at lumabas kami ng club. Madilim sa labas at tahimik ang kalsada. Ang hotel ni Miguel ay isang maliit na hotel sa sentro ng Cali. Tila may kung anong bumulong sa akin. Sumunod ako sa kanya papasok sa kwarto. Nang gabing iyon, magkasama kami. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong naging malapit ako sa isang tao ng buong katapatan. Hindi ako binastos ni Miguel. Maingat at maalaga niya akong tinrato. Naisip ko, iba siya, ibang-iba sa mga lalaki sa Cali. Kinabukasan, nagising ako sa mga bisig ni Miguel. Sumisikat ang araw sa bintana at tulog pa siya. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Payapa. Nagtataka ako kung totoo ba ang naramdaman ko kagabi o isang panandali ang emosyon lang. Nang magising si Miguel, maingat akong nagtanong, Miguel, yung kagabi, isang pagkakamali lang ba? Tiningnan niya ako at sinabi, hindi, naakit ako sa'yo Luciana. Kahapon at ngayon, hindi ito isang pagkakamali. Uminit ang aking puso sa kanyang sagot. At naisip ko, kung ganito rin lang, sulitin na natin ang 3 linggo. Naging agresibo ako sa kanya. Kung ganoon, maging seryoso tayo sa loob ng 3 linggo. Gusto rin kita, Miguel. Ngumiti si Miguel at hinawakan ang aking kamay. Sige, gawin natin yan. Naisip ko, may bayad na sa klase. May pag-ibig pa. Ano pa bang mas hihigit dito? Ngunit iyon ay isang maling akala. Ang pag-ibig ay hindi ganoon kasimple. Mula noon, mabilis na lumalim ang aming relasyon. Kahit sa klase, nagtitinginan kami at pagkatapos, magkasama kaming gumugugol ng oras. Nakiusap si Miguel na ipakita ko sa kanya ang iba't ibang lugar sa Cali. Hindi ang mga lugar na para sa turista, kundi ang mga lugar na pinupuntahan ng mga lokal. Dinala ko si Miguel sa palengke kung saan ako lumaki, kung saan nagtitinda si Inay. Magalang na bumati si Miguel kay Inay at nagbayad ng sobra. Nang akmang susuklian siya ni Inay, umiling si Miguel. Huwag na po, sa inyo na po iyan. Mukhang napakasarap ng mga prutas ninyo, sinabi sa akin ni Inay. Luciana, mabait na tao ang nakilala mo. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, magulo ang aking isip. Mabait si Miguel, pero niloloko ko siya. Makalipas ang 1 linggo, mas malalim na ang aming mga usapan. Isang gabi, umakyat kami sa isang burol sa Cali at pinanood ang syudad. Maganda ang tanawin. Kumikinang ang mga ilaw at may maririnig na musika ng salsa sa malayo. Nagtanong si Miguel, Luciana, anong pangarap mo? Nag-alinlangan ako sandali bago sumagot, gusto kong umalis dito. Gusto kong manirahan sa ibang lugar, hindi sa Cali. Tahimik na nakinig si Miguel. Nagpatuloy ako. Dito, kahit anong sipag mo, hindi ka ligtas. Hindi ka makakatakas sa anino ng mga gang. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Sa isang lugar na walang putok ng baril sa gabi,
kung saan hindi namamatay ang mga kaibigan ko. Basta't hindi dito, kahit saan, basta't ligtas. Pagkalipas ng 2 linggo, mas nakilala ko si Miguel. Mas seryoso at maalaga pala siya kaysa sa inaakala ko. Laging may respeto at laging nakikinig sa aking mga kwento. Hindi lang siya basta nakikinig kapag nagkukuwento ako ng mga paghihirap. Nakikiramay siya, nagbibigay ng aliw, at minsan, payo. Habang tumatagal, lalo akong kinokonsensya sa panloloko ko sa kanya. Hindi ako profesional na instructor. Isa lang akong ordinaryong babae na nagtatrabaho sa bar. Isang manloloko na nagsinungaling at naningil ng 10 beses na mas mahal. Isang araw, tumingin ako sa salamin at naisip, pagkatapos ng 3 linggo, aalis si Miguel, babalik siya sa Pilipinas. At ako, babalik sa dati kong buhay. Kumita man ako ng 40,000 pesos. Pero iyon lang. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Nalungkot ako sa isiping iyon. Ayokong maghiwalay kami. Isang araw, inimbitahan ulit ako ni Miguel para mag-dinner. Sa pagkakataong ito, sa isang restaurant sa tabing dagat. Malapit ang kali sa dagat, kaya maraming magagandang restaurant doon. Habang pinapanood ang paglubog ng araw, kumain kami. Kulay kahel at rosas ang langit, at maririnig ang alon. Napakagandang tanawin. Nagkuwento si Miguel tungkol sa Pilipinas. Isang napakaligtas na bansa raw kung saan okay lang maglakad mag-isa kahit hating gabi at mababait ang mga tao. Sabi niya, kahit mag-isang maglakad ang babae ng 12:00 ng gabi, walang mananakit sa kanya. Habang nakikinig ako, iniisip ko, mayroon ba talagang ganoong lugar? Isang lugar kung saan makakatulog ka ng walang putok ng baril? Isang lugar kung saan hindi ka matatakot maglakad mag-isa sa gabi? Sinabi sa akin ni Miguel, Luciana, napaka-espesyal mong tao. Marami na akong napuntahang lugar, pero ngayon lang ako nakakilala ng tulad mo. Namula ako, hindi ako espesyal. Isa lang akong ordinaryong tao na nagsisikap mabuhay dito. Umiling si Miguel. Hindi. Ikaw ay isang malakas na tao na namumuhay ng may dignidad sa kabila ng hirap. Naluha ako sa sinabi ni Miguel. Walang sinuman ang nagpahalaga sa akin ng ganito. Sakali, libu-libo ang tulad ko. Isang mahirap na dalaga mula sa slum, isang taong walang pakialam ang mundo. Ngunit sinabi ni Miguel na espesyal ako. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa tabing dagat. Hinawakan niya ang aking kamay at hinawakan ko rin ito ng mahigpit. Nagtanong si Miguel, Luciana, kung bibigyan ka ng pagkakataon, aalis ka ba talaga dito? Sumagot ako ng walang alinlangan, oo, syempre, walang kinabukasan dito. Kahit anong sipag ko, hindi ako makakaahon sa kahirapan at laging may takot na baka isang araw ay mapahamak ako sa gang. Nang gabing iyon, bumalik kami sa hotel at muling magkasama. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Gusto ko si Miguel ng buong puso at ganoon din siya sa akin. Magdamag kaming nagkuwentuhan tungkol sa aming nakaraan, mga pangarap at mga takot. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Maria, kung paano siya namatay at kung paano nawala ang aking ama. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Habang nakikinig, ng gabing iyon, naintindihan ko. Hindi na ito dahil sa pera. Mahal ko na talaga si Miguel. Masaya ako kapag kasama ko siya. At masakit isipin na aalis siya. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya, Miguel, may sasabihin ako. Tiningnan niya ako at nagtanong, ano yun? May problema ba? Huminga ako ng malalim at nagsalita. Sa totoo lang, hindi ako profesional na instructor. Naging seryoso ang kanyang mukha. At ang mga pagtatanghal ko, ilang beses lang sa entablado. Tahimik lang si Miguel. Nangingilid na ang aking luha. Ngunit nagpatuloy ako. Nang una kitang makita, kailangan ko ng pera. Muntik na kaming mapalayas ni inay dahil hindi makabayad ng upa at wala kaming pambili ng gamot. Kaya ako nagsinungaling. Inisip kong dahil dayuhan ka, hindi mo alam ang presyo, patawarin mo ako. Lumuhod ako sa harap ni Miguel at humingi ng tawad.
Hindi ko natatanggapin ang bayad para sa huling linggo. At kung gusto mo, hindi na tayo magkikita. Napakasama kong tao. Matagal na nanahimik si Miguel. Para sa akin, ang katahimikang iyon ay parang walang hanggan. Inaasahan kong magagalit siya. Karapatan niya iyon. Ngunit tahimik niya akong tiningnan at nagtanong, Luciana, sa lahat ng sinabi mo sa akin, ano ang totoo? Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya at sumagot ng tapat. Lahat ng sinabi ko tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. Nag-isip sandali si Miguel at nagtanong ulit. So, gusto mo pa rin ako ngayon? Tumango ako. Oo, kaya hindi na kita kayang lokohin pa. Napakabuti mo sa akin at nahihirapan akong magsinungaling. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Dahil sa konsensya, huminga ng malalim si Miguel. Luciana, sa totoo lang, naramdaman kong niloko mo ako. Pero naiintindihan ko kung bakit mo ginawa. Naluha ako sa sinabi niya. Patawarin mo ako, Miguel. Itinayo niya ako at nagsalita. Pero may isa pa akong tanong. Gusto mo pa rin bang umalis dito? Tumango ako. Oo, palagi. Tiningnan niya ako at sinabi, sige, bigyan mo ako ng konting panahon para mag-isip. Tumango ako. Sige, kahit gaano katagal. Umalis ako sa hotel at umuwi. Mabigat ang aking mga paa. Sa sumunod na 2 araw hindi kami nagkita. Hindi siya tumawag at wala rin akong lakas ng loob na mauna. Sa bar, lagi akong nakatingin sa pinto. Baka sakaling dumating si Miguel. Ngunit hindi siya dumating. Nagsisi ako. Bakit hindi ko sinabi agad? Ngayon, sigurado galit na siya sa akin. Natural lang iyon. Sino ba naman ang magkakagusto sa isang manloloko? Nagtanong ang manager, Luciana, anong problema mo? May nangyari ba? Umiling ako. Wala po. Ngunit alam niyang nagsisinungaling ako. Tungkol sa lalaki. No? Hindi ako sumagot. Tumawa siya. Luciana, marami pang lalaki dyan. Huwag kang mag-alala. Sa 3 araw, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Nagulat ako. Lumapit siya at mahinang nagsalita. Luciana, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tumango ako at nagpaalam sa manager. Umupo kami sa isang tahimik na bangko sa labas. Mainit ang sikat ng araw, ngunit giniginaw ako. Matagal siyang nanahimik bago magsalita. Nagpatuloy siya. Noong una, galit na galit ako dahil niloko mo ako at naningil ka ng 10 beses na mas mahal. Yumuko ako. Ngunit nagpatuloy siya. Pero nang pag-isipan ko, naintindihan ko ang sitwasyon mo. Ginawa mo iyon para mabuhay, para alagaan ang nanay mo, magbayad ng upa sa isang sitwasyong walang kasiguraduhan. Tiningnan ko siya, tinitingnan niya ako ng diretso sa mata. Hindi kita masisisi, pero isa lang ang gusto kong linawin. Nagtanong si Miguel, mula nang makilala kita, ngayon lang ako nagmahal ng isang tao ng totoo. Noong una, dahil sa pera, pero ngayon, hindi na. Nag-isip sandali si Miguel at nagsalita, kung ganoon, mula ngayon, maging tapat tayo sa isa't isa, wala nang kasinungalingan. Tumango ako. Pangako, Miguel. Hinding-hindi na ako magsisinungaling. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Kung ganoon, magsimula tayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang guro at estudyante, kundi bilang magkaibigan. Mula noon, nagbago ng kaunti ang aming relasyon. Naging mas tapat kami at mas malapit. Ipinakita ko sa kanya ang aking buhay. Ang aming lugar, ang bar kung saan ako nagtatrabaho, at ang aking ina. Tinanggap ni Miguel ang lahat. Nang pumunta siya sa aming bahay, hindi siya nagulat. Maliit at luma, ngunit magalang siyang bumati kay inay at tiningnan ang aking kwarto. Sinabi sa akin ni inay, mabait siyang tao. Luciana, mukhang tapat siya sa'yo. Tumango ako. Oo, inay. Ganoon din po ang tingin ko. Naghain si inay ng tinapay, ang halos nag-iisang merienda sa aming bahay. Nagpasalamat si Miguel
at nakipag-usap kay inay sa kanyang hirap na Espanyol. Dumating ang huling linggo. Ilang araw na lang at babalik na si Miguel sa Pilipinas. Sumisikip ang dibdib ko sa isiping iyon. Isang gabi, muli niya akong niyayang lumabas. Pumunta ako at dinala niya ako sa isang tahimik na parke. Umupo kami sa isang bangko at seryoso siyang nagsalita. Luciana, may alok ako sa iyo. Tiningnan ko siya. Huminga siya ng malalim. Sumama ka sa akin sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano po? Inulit niya. Sumama ka sa akin sa Pilipinas. Subukan mong manirahan doon. At kung hindi mo magustuhan, pwede kang bumalik. Natulala ako. Miguel, totoo ba? Seryoso ka? Tumango siya. Oo, seryoso ako. Gusto kitang makasama, Luciana, at gusto kitang tulungang makamit ang ligtas na buhay na pinapangarap mo. Naluha ako. Ito ang pangarap ko sa buong buhay ko. Ang umalis sa lugar na ito, magsimula ng bagong buhay. Ngunit nagtanong ako ng praktikal. Miguel, pero wala akong pera. Kahit pamasahe sa eroplano. Wala. Hinawakan niya ang aking kamay. Ako na ang bibili ng ticket, round trip. Para kung hindi mo magustuhan, pwede kang bumalik. Ayokong pilitin ka, Luciana. Gusto ko lang magbigay ng pagkakataon. Tiningnan ko siya. Okay lang ba talaga? Ang laking halaga niyon. Ngumiti siya. Oo naman. Gusto kong maging masaya ka. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sasama ako. Sasama ako sa'yo, Miguel. Gusto kong makita ang Pilipinas. Ngumiti siya at niyakap ako. Sige, simulan na natin ang paghahanda. Kinabukasan, nagsimula akong mag-asikaso ng aking pasaporte. Kauna-unahan ko. Pumunta ako sa passport office, nagsulat ng application, nagpakuha ng litrato, at nagbayad. Tinulungan ako ni Miguel sa lahat ng proseso. Habang kinukunan ako ng litrato, nanginginig ako. Hindi ako makapaniwala na sa pamamagitan nito, makakarating ako sa Pilipinas, sabi ng photographer. Huwag kang ngumiti. Seryoso dapat sa passport photo. Pero hindi ko mapigilang ngumiti. Sobrang saya ko. Isang linggo bago lumabas ang aking pasaporte. Sa loob ng linggong iyon, sinamahan ako ni Miguel sa iba't ibang lugar sa Cali. Gusto raw niyang alalahanin ang lugar na ito sa huli. Pumunta kami sa Burol kung nasaan ang sikat na estatwa ni Cristo, sa Salsa Museum, sa Lumang Palengke, at sa tabing dagat. Maraming kinuhang litrato si Miguel, mga litrato naming dalawa, at mga tanawin ng Cali, nang makuha ko ang aking pasaporte. Matagal ko itong tinitigan. Nakasulat ang pangalan ko, Luciana Martinez, at ang aking litrato. Isipin na ang maliit na librong ito ang magpapabago ng aking buhay. Nang araw na iyon, ipinakita sa akin ni Miguel ang tiket ng eroplano. Isang round-trip ticket papuntang Maynila. Ang alis ay sa susunod na linggo. Naluha ako habang tinitingnan ito. Makaaalis na nga ako. Bago ako umalis, nagkaroon kami ng huling hapunan ni inay. Nagluto siya ng paborito kong arepa. Tahimik kaming kumain. May luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay. Luciana, kung mahirapan ka doon, umuwi ka lang. Nandito lang si inay. Ito ang iyong tahanan. At kukunin kita dito. Binigyan ako ni inay ng isang maliit na kwintas. Bigay daw iyon ng lola ko sa kanya noong bata pa siya. Kapag suot mo ito, kasama mo palagi si inay. At kapag tiningnan mo ito, alalahanin mo ang iyong tahanan. Tinanggap ko ang kwintas at umiyak. Mahal kita, inay. Niyakap niya ako. Mahal din kita, Luciana. Kinabukasan, kasama si Miguel, pumunta kami sa airport. Umiiyak si inay habang nagpapaalam. Umiyak din ako, ngunit nagpa siya akong hindi lumingon. Magsisimula na ang bagong buhay. Sa airport, habang nagche-check-in at dumadaan sa immigration, nanginginig ako. Aalis na talaga ako. Iiwanan ko na ang Cali, ang lugar na ito, ang anino ng mga gang. Pagdaan ko sa security check, huli akong lumingon. Kumakaway si inay. Kumaway din ako. Paalam, Cali. Paalam, nakaraan. Pagsakay ko sa eroplano,
Tumingin ako sa labas. Paliit ng paliit ang kali. Ang lugar kung saan ako nanirahan sa buong buhay ko ay lumalayo na. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Miguel. Salamat, Miguel. Ngumiti siya. Walang anuman, Luciana. Ito na ang bagong simula. Tumango ako at tumingin sa labas. Habang umaakyat kami sa mga ulap, naisip ko, magsisimula na talaga ang bagong buhay. Mahigit banta 4 oras ang biyahe. Kailanman ay hindi pa ako nakasakay ng eroplano. Noong una, lahat ay kamangha-mangha. Ang lumipad sa himpapawid ang nasa ibabaw ng mga ulap, ngunit habang tumatagal, naging boring at nakakapagod. Sumasakit ang aking katawan sa masikip na upuan at nabibingi ako. Sa tabi ko, laging inaalagaan ako ni Miguel. Binibigyan ako ng tubig, nagre-rekomenda ng pelikula, at kinukumutan ako para makatulog. Nang dumating ang pagkain, hindi ko alam kung paano kainin, ngunit tinuruan niya ako. Tiningnan ko si Miguel at naisip, ginagawa niya talaga ang lahat ng ito para sa akin. Sa transit airport, muli akong namangha. Parang isang shopping mall ang airport. Maraming tindahan at restaurant. Pagkatapos ng transit, nakarating na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba ko pa lang, nagulat ako. Napakalaki at napakalinis ng airport. Hindi maikukumpara sa airport ng Cali. Makintab ang sahig. Mataas at moderno ang kisame. Maayos ang pila ng mga tao at lahat ay sistematiko. Maraming signs at mababait ang mga staff. Nagtanong ako kay Miguel. Miguel, ito na ba talaga ang Pilipinas? Ganito kalaki ang airport? Ngumiti siya. Oo. Welcome, Luciana. Ito na ang bago mong tahanan. Dumaan kami sa immigration at kinuha ang aming mga bagahe. Paglabas, sumakay kami ng tren. Sa loob ng tren, hindi ako tumigil sa pagkamangha. Ganito pala kalinis at katahimik ang tren. Tahimik na nakaupo ang mga tao, nagbabasa o nagsiselfone at walang maingay. Ibang-iba sa mga bus sa Cali na laging maingay at magulo. Malakas ang musika at sigawan ng mga tao. Ngunit dito, iba. Malinaw ang mga announcement at mga karatula sa istasyon. Ang bahay ni Miguel ay nasa Quezon City. Pagbaba namin sa istasyon at habang naglalakad, tiningnan ko ang paligid. Napakalinis ng kalsada, walang basura at maayos ang mga gusali, pantay at malinis ang sidewalk. Sakali, lubak-lubak at may butas ang mga sidewalk, kaya kailangan mag-ingat at higit sa lahat, mukhang ligtas. Payapang naglalakad ang mga tao at may mga batang mag-isang naglalakad. Ang bahay ni Miguel ay isang maliit na condominium unit. Ngunit para sa akin, isa itong palasyo. Malinis na kama, shower na may mainit na tubig, at maliit na kusina. May ref at washing machine. Sa aming bahay, wala ni isa sa mga ito. Sabi ni Miguel, Luciana, magpahinga ka, maligo ka at matulog kung pagod ka. Tumango ako at pumasok sa banyo. Pagbukas ko ng shower, mainit na tubig ang lumabas. Muli akong nagulat. Sakali, hindi laging may mainit na tubig. Kapag nasira ang heater, malamig na tubig ang gamit namin. Ngunit dito, buksan mo lang. May mainit na tubig na. Matagal akong naligo, tinatanggal ang pagod sa biyahe. Pagkatapos, humiga ako sa kama. Napaka-komportable. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala kasarap ang kama. Sakali, sa isang lumang kutson ako natutulog. Maingay ang mga spring at hindi malambot. Ngunit itong kama, iba. Para akong nakahiga sa ulap. Sinubukan kong matulog, ngunit sobrang curious ako. Ano kaya ang itsura sa labas? Pagsapit ng gabi, sinabi kong gusto kong lumabas. Pumayag si Miguel at dinala ako sa sentro ng syudad. Mahigit 12:00 na ng gabi. Laking gulat ko sa aking nakita, may mga estudyanteng high school na may mga bag na naglalakad at nagtatawanan. Mahigit 12:00 na pero mag-isa silang naglalakad. Sakali, imposible iyon. Sakali, paglubog ng araw, hindi na lumalabas ang mga bata, masyadong mapanganib. Ngunit dito, iba. Nag-aaral sila hanggang gabi at mag-isang umuuwi. Nagtanong ako, Miguel, okay lang bang mag-isa ang mga batang iyan? Hindi ba mapanganib?
Ngumiti siya. Okay lang dito. Ligtas na bansa ang Pilipinas. Pumasok kami sa isang coffee shop at mas lalo akong nagulat. Iniiwan ng mga tao ang kanilang mga wallet at laptop sa mesa para pumunta sa banyo. Kahit cellphone, iniiwan lang. Nagtanong ako, Miguel, hindi ba ninanakaw ang mga wallet nila? Paano kung manakawan sila? Ngumiti siya. Bihira mangyari iyon dito. Ligtas ang Pilipinas. Nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa. Hindi ako makapaniwala. Alam na alam ko kung gaano kapanganib ang iwanan ang wallet sa mesa. Sakali, isang segundo ka lang lumingon, wala na ang wallet mo. Ilang beses na akong nabiktima. Ngunit dito, normal lang pala iyon. Paglabas namin, kumain kami ng late night snack. Ipinatikim sa akin ni Miguel ang pagkain ng Pilipino. Crispy pata at beer. Kinagat ko ang crispy pata. Napakasarap, malutong at malinamnam. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Ngumiti si Miguel habang pinapanood ako. Luciana, nagustuhan mo ba? Pauwi, sinabi ko kay Miguel. Miguel, ayoko nang bumalik sa Colombia. Dito na ako titira. Hinawakan niya ang aking kamay. Talaga? Sigurado ka? Isang araw ka pa lang dito. Tumango ako. Oo, sigurado ako. Dito ko gustong manirahan, kasama ka. Ito ang lugar na pinapangarap ko. Ngumiti siya at niyakap ako. Sige, dito na tayo manirahan. Nang gabing iyon, masaya akong natulog. Isang payapang gabi na hindi ko kailanman naramdaman sa kali. Walang putok ng baril, walang sigawan. Tahimik at payapa. Nakahiga sa kama. Naisip ko, dito, makakatulog ako ng mahimbing. Ligtas ako kahit nakalak ang pinto. Matagal na panahon na mula nang makatulog ako ng ganito kahimbing. Ang mga unang araw ko sa Pilipinas ay puno ng pagkamangha. Paggising ko sa umaga, tumitingin ako sa labas. Payapang naglalakad ang mga tao papasok sa trabaho at eskwelahan. Walang putok ng baril, walang sigawan, isang ordinaryong umaga. Ngunit para sa akin, ang ordinaryong iyon ay isang himala. Ipinasyal ako ni Miguel sa iba't ibang lugar. Nang pumunta kami sa grocery, muli akong nagulat. Puno ng mga produkto, malinaw ang mga presyo, may expiration date, at lahat ay maayos. Ibang-iba sa palengke sakali na laging magulo at kailangan pang tumawad. Sinabi ni Miguel na kunin ko ang gusto ko, ngunit nag-alinlangan ako, masyadong mahal. Isang mansanas ay 25 pesos. Sakali, 5 mansanas na ang mabibili mo sa halagang iyon. Ngumiti si Miguel. Luciana, normal lang ang presyong iyan dito. Huwag kang mag-alala at mas mataas din ang sahod dito. Dahan-dahan akong namili. Makalipas ang ilang araw, dinala ako ni Miguel sa isang community center. Dito raw ako pwedeng mag-aral ng Tagalog. Nagsimula ako sa klase. At napakababait ng mga guro. Pantay-pantay ang kanilang trato sa lahat. Anuman ang lahi o nasyonalidad. Isang bagay na imposible sakali. Paglabas ko, isang matandang babae ang nag-abot sa akin ng kakanin. Hindi ko siya kilala. Nagulat ako ngunit nagpasalamat. Ngumiti ang matanda. Ineng, mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, no? Kainin mo to para lumakas ka. Muntik na akong maiyak sa kabaitan niya. Ipinaliwanag sa akin ni Miguel, ganyan ang mga Pilipino, mahilig magbigay. Mayroon kaming kultura ng pakikipagkapwa-tao. Nagtutulungan at nagbibigayan. Naluha ako habang kinakain ang kakanin. Kailan ba ako huling nakaramdam ng ganitong kabaitan? Sakali, kahit magkapitbahay, nagdududa sa isa't isa. Isang buwan ang lumipas at unti-unti akong nasanay. Gumagaling na ako sa Tagalog at nakikipag-usap na sa mga tao sa paligid. Ang cashier sa convenience store ay laging nakangiting bumabati. Ang may-ari ng panaderya ay minsan akong binibigyan ng sobrang tinapay. Alam nilang mahirap ang mangibang bansa. Isang araw, mag-isa akong naglakad. Nasa trabaho pa si Miguel. Umupo ako sa isang cafe at pinanood ang mga tao. Lahat ay abala ngunit maayos. Humihinto sa red light. Tumatawid sa green light. Sakali,
Walang sumusunod sa traffic light. Isang dalagita ang umupo sa tabi ko. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa at pumunta sa counter. Nagulat ako. Sakali, isang segundo lang, wala na iyon. Kinabahan akong binantayan ang cellphone, ngunit walang kumuha. Bumalik ang dalagita at kinuha ang cellphone na parang walang nangyari. Muntik na akong maiyak. Ligtas nga talaga dito. Okay lang mag-isa ang mga bata sa gabi. Ligtas iwanan ang cellphone sa mesa. Naisip ko, kung magkakaanak ako dito, lalaki siyang ligtas. Hindi makakarinig ng putok ng baril, hindi makakakita ng namamatay na kaibigan. Makakapag-aral siya ng maayos. Pauwi. Hinintay ko si Miguel. Pagdating niya, niyakap ko siya ng mahigpit. Nagulat siya. Luciana, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tiningnan ko siya. Miguel, salamat. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Habang buhay kong tatanawin itong utang na loob. Ngumiti siya at hinaplos ang aking buhok. Ako ang dapat magpasalamat, Luciana, dahil kasama kita. Mas naging makahulugan ang buhay ko dahil sayo. Nang gabing iyon, nag-alok ako. Miguel, pakasal na tayo. Nagulat siya. Luciana, totoo? Sigurado ka? Isang buwan ka pa lang dito. Tumango ako. Oo, gusto kitang makasama habang buhay. Dito ko gustong manirahan. Kung hindi dahil sayo, habang buhay akong mananatili sa Cali. Pagkalipas ng 3 buwan, nagpakasal kami. Simpleng civil wedding, ngunit napakalaking bagay para sa akin. Paglabas namin, sinabi ko, Miguel, pamilya na talaga tayo. Ngumiti siya. Oo naman, pamilya na tayo, habang buhay. Nagkaroon kami ng maliit na bahay, mas malaki kaysa sa dati niyang unit. Tuwang-tuwa akong mag-ayos. Bumili kami ng mga gamit, maliliit na halaman. Nakakatuwang maglagay ng halaman sa bahay. Sakali, nanakawin lang iyon. Ngunit dito, ligtas. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ng Tagalog. Isang araw, nag-alok ang guro ko. Luciana, gusto mo bang maging volunteer Spanish interpreter dito? Marami kang matutulungang mga taga-Latin America. Nagulat ako. Ako, magiging interpreter? Sabi ng guro, magaling ka na sa Tagalog at Spanish ang native language mo. Malaking tulong ka. Pumayag ako. Nagsimula akong mag-volunteer. Tinutulungan ko ang mga kapwa ko imigrante na maka-adjust. Makalipas ang ilang buwan, inalok ako ng sentro ng isang formal na trabaho bilang interpreter. Sobrang saya ko. Magkakaroon ako ng sarili kong trabaho sa Pilipinas. Kikita ng sarili kong pera. Hindi na ako aasa kay Miguel. Nang ibalita ko ito sa kanya, mas masaya pa siya sa akin. Congratulations, Luciana. Ang galing mo talaga. Niyakap ko siya at umiyak. Dahil sa'yo to, Miguel. Kung hindi mo ako dinala dito, hindi ito mangyayari. Pinunasan niya ang aking luha. Hindi. Dahil sa sipag mo yan. Pinaghirapan mo yan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ganap na akong naka-adjust. Araw-araw, sabay kaming kumakain at naghahanda ni Miguel para sa trabaho. Isang ordinaryong buhay, ngunit para sa akin, isang himala, ligtas na makapasok at makauwi. Sa gabi, sabay kaming namamalengke at nagluluto. Tinuruan ko siya ng pagkaing Colombian at tinuruan niya ako ng pagkaing Pilipino. Isang gabi, sinabi ko kay Miguel, Miguel, parang naadik na ako sa kaligtasan at kabaitan ng mga tao dito sa Pilipinas. Ngumiti siya. Anong ibig mong sabihin? Seryoso akong sumagot. Dito, hindi nakakatakot maglakad mag-isa sa gabi. Mababait ang mga tao, ligtas ang mga bata. Kapag naranasan mo ang ganitong buhay, hindi mo na ito bibitawan. Mas malala pa ito sa droga. Sobrang nakaka-addict, hindi ko na kayang iwan. Kahit pabalikin mo ako sa Cali, hinding-hindi ko na kaya. Hinawakan niya ang aking kamay. Kung ganoon, dito ka na manirahan habang buhay. Nang gabing iyon, tinawagan ko si inay. Laging nag-aalala sa akin. Sinabi ko, Inay, masaya po ako. Huwag po kayong mag-alala. Mabait po si Miguel, may trabaho ako, at may mga kaibigan.
Umiiyak siyang sumagot. Mabuti naman anak, at masaya ka. Pero miss na kita. Nangako ako. Inay, pag nakaipon pa po ako, kukunin ko kayo dito para makita ninyo kung gaano kaganda dito, para makapamuhay din kayo ng ligtas. Ngumiti siya. Sige anak, hihintayin ko iyan. Sa kasalukuyan, isa akong formal na interpreter sa community center. Masaya kaming nagsasama ni Miguel. Araw-araw, paggising ko, tinitingnan ko ang payapang tanawin sa labas. At naiisip ko, nakarating nga ako dito. Ang babaeng dating nanginginig sa takot sa kali ay ngayon ay namumuhay sa isa sa mga pinakaligtas na bansa, kasama ang mahal niyang asawa at may sariling trabaho. Hindi na ako nagigising sa putok ng baril. Hindi ko na kailangang mag-alala na baka may mamatay na kaibigan. Dito, kung magsisikap ako, may katumbas na gantimpala at higit sa lahat, ligtas ako. Hindi nakakatakot maglakad sa gabi, panatag ang loob ko kapag nakakakita ng pulis at nakikita ko ang mga batang masayang naglalaro. Minsan, sinasabi ko kay Miguel, Miguel, hindi ko na talaga kayang iwan ang Pilipinas. Naadik na ako sa kaligtasan at kabaitan ng mga tao dito. Mas malala pa ito sa droga. Ngumingiti siya at sumasagot, kung ganoon, dito ka na lang habang buhay. Dito tayo magkakaanak at mamumuhay ng masaya. Tumango ako. Oo, dito ako maninirahan habang buhay. Sa mainit at ligtas na bansang ito, ang Pilipinas. Ang aking bagong tahanan. Kumusta ang kuwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe, i-like, at iset ang notification para sa mas marami pang kuwento. Ang inyong membership at suporta ay makakatulong upang maibahagi ang mga ganitong kuwento sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.